Makakausap na po natin si MMDA Chairman Tim Orbos. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Ay, magandang tanghali po, Rafi and Connie. Magandang tanghali po. Opo, may mga naitala na po bang pagbaha dito po sa Metro Manila dahil sa paglapit ng bagyong Nina? Wala pa naman po so far. Kakatapos lang ho ng meeting ng Disaster Coordinating Council ng Metro Manila. Wala naman ho pa kaming nakikitang ganun po na pagbaha sa ngayon po. Kanina po, in-report ng aming kasamang si Mark Salazar na may ilang lugar na ilang creek napupuno na po ng basura. May monitoring ho ba kayo patungkol dito? Yun ang isang pinag-usapan namin na matindi with all the LGUs. In fact, beyond itong event po na to, kailangan ho natin pag-usapan na talagang maging mahigpit na kami sa aming pagpapatupad ng cleanliness po sa mga esteros. Dahil yan po talaga ay nagdudulot ng problema, hindi lang po pang araw-araw, pero katulad ng ngayon na may bagyo. So yan po gagawin po namin. Doon po kasi sa nakaraang MMDA administration, meron hong parusa yung mga barangay officials kapag nalinis na ng MMDA at bumalik itong mga basurang ito, mananagot ho yung mga barangay officials doon na ano bang panuntunan ngayon ng MMDA sa inyong pamumuno? Kausap po namin ang DILG, nandito po kanila yung representative nila, and then nakausap po na rin si Secretary Sueño. We intend to meet with all the barangay captains in Metro Manila para ho sabihin sa kanila na kung hindi ho nila ipatupad tatlong bagay po. Yung pong pagdilinis po yung estero, hindi nila pinatupad. Meron ng parusa dyan. Yun pong illegal parking, yan din ho ay i-take up namin sa kanila pag hindi rin nila ipatupad, no? At po yung yung isa yung sa mga ISF po, no, mga ang problema ho kasi pag natanggal na ho yung mga ISF, pag bumalik ho at tumagal to, napakahirap na ho tanggalin. So it is really within the responsibility of the barangay captain to make sure na pag may tinanggal ho tayo mga ISF o wag ho babalik. So those three things po yung tinitignan namin na areas of concern namin, which we will discuss with the barangay captains of Metro Manila dito pong January. Well, buti na lamang po ngayon, wala pa rin mga pagbaha kayo na itatala, no? Pero kumusta naman po yung monitoring nyo sa MMDA sa mga pumping stations, lalo't pabugso-bugso yung pag-ulan dito po sa Metro Manila? Opo, nag-usap na po kami, binuksan na ho namin lahat ng aming gates sa may Marikina just to make sure ho na although it's not yet necessary, mas maganda na ho na wag natin paabutin sa critical level para lang ho to make sure na hindi tayo magka-problema kung sakali man ho umabot sa critical level. So, even ho wala pa yung alarma, nilabas na ho, binuksan na ho namin yung 6 floodgates natin sa Marikina po. So kahit po palabas na palayo na yung bagyo, bukas pa rin po itong mga floodgates nyo para maiwasan yung pagbaha? Opo, para lang ho sigurado. Wala naman ho mawawala kung buksan ho natin ngayon na mas maaga. At yung mga billboards naman po sa kahaba ng EDSA at iba pang major thoroughfares, kumusta pa yung mga pagtitiklop dito? Sumusunod naman po ba sila sa panuntunan? Opo, tinanggal na. Nung Thursday night pa ho namin sila nasabihan. That's why if you can see, medyo as early as Saturday, wala na ho tayong mga billboards na nakatayo po. At so far halos, although siguro maaga pa, pero mukhang spared ang Metro Manila dito sa bagsik nitong si Nina. Ano pa pong monitoring ang nakikita nyo papatungkol naman po sa trapiko, bagamat ngayon maraming mga nagstay na lang sa kanilang mga bahay? Well, yung pong ating mga enforcers naka-deploy naman and they're ready to be converted into responders kung sakali naman. Wala naman. Ang wino-worry lang ho namin ngayon yung mga kababayan natin na nasa mga tabi ng ilog kasi lalo na ho sa may Manila Bay dahil although hindi nga ho tumama sa atin masyadong bagyo, malakas ho yung alon. So doon lang ho kami nagbabantay. In fact, yung mga enforcers ho natin bandang Metro Manila ay sinabihan din ho namin to be on the lookout. Lalo na ho yung mga nakatira mga kababayan natin na nakatira bandang Manila Bay at saka yung mga nasa ilalim po ng mga tulay. Well, siguro po bigyan na namin kayo ng pagkakataon para direktang manuwagan sa ating mga kababayan na bagamat palayo na nga itong bagyo, dapat mag-ingat pa rin po yung mga tiga rito sa Metro Manila. Nasa inyo po ang pagkakataon. Well, salamat po. Sa inyo, ang inihiling mo natin sa ating mga kababayan, siyempre mag-ingat lang. We cannot take it for granted kahit na nakikita ko natin ngayon medyo hindi ganun kalakas na yung ulan at walang hangin.
mas maganda na rin ho na mag-ingat po tayo. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din po sa inyo, sir. CMMDA Chairman Tim Orbos.